So ito naman tayo mga ka-farmers, gusto ko lang i-share sa inyo sa mga baguhan na sinubukan po ang pag-gardening. Ito ay unang tips ko sa inyo. Itong Roundup na ginagamit ko palagi sa pamatay damo. At ito na po ang naging resulta. So alam natin na may mga kanya-kanya tayong pamamaraan sa pagtimpla nito, mga ka-farmers, pero i-share ko sa inyo ang mga ginagawa ko dito at ito ang naging probe niya. So ito, napapansin nyo mga ka-idol, mga ka-farmers, ito po ang probe niya sa ginagamit ko dito na Roundup. Alam ko na hindi tayo makapaniwala, pero sa totoo lang mga farmers, nakadepende lang talaga yan sa budget natin. Dati kasi nung starting pa rin ako nag-spray ng Roundup, ang gamit ko talaga o ang timpla ko sa isang 16 liter na tubig ay katumbas ng isang lata or may may sobra pa mga farmers. Pero habang tumatagal or habang pinag-studyhan ko po ang mga pamamaraan or diskarte para makatipid, so ito na po mga ka-idol, mga farmers, ay isa tong share sa inyo sa mga baguhan dyan. Halos lahat napansin ko talaga ang paggamit dito nila ay sa isang 16 liter katumbas ng isang lata o sobra mga farmers. Pero para sa akin, ito ay sapat na. Ito. Ito ay sapat na mga farmers. Ito ang laman niya ay kalahating lata lang po sa isang 16 liter. Tapos pag nag-spray tayo, may basic rin na ginagawa natin na parang pantay-pantay lahat ang pagpatay sa damo. Kasi kadalasan ko talaga mga farmers nga nakita ko sa pag-spray, hindi naman to magaling tayo dito, pero nakita ko mga farmers ganun. Parang nakaano sila. Lakad ganun, parang pabilisan. Yung iba diyan marami ang na-spray, yung iba hindi natamaan. Yun po ang kadalasan na nakita ko mga farmers. Pero para sa akin mga farmers, pag nag-spray ako, sa totoo lang, parang ganun lang. Tapos lakad kung saan siya nabasa sa pag-spray natin, doon po tayo kumbaga control yan mga ka-farmers. So ito po ang nangyari. Parang basic lang siya. Ganun lang, pero hindi yung ganun. Basic lang talaga ang pag-spray natin ng Roundup. Kaya yun, lahat ng damo dito ay patay talaga. So siguro mabubuhay yan. Matagal-tagal na rin mga farmers tayo dito. Makaka-recover tayo dito sa area. So ganoon lang. So ito ang i-recommend ko sa inyo sa Roundup. Ito ang herbicide na pwedeng gamitin rin sa mga talong sa gilid, basta kasi po ito ay contact herbicide mga farmers. So ang matamaan lang po niya yun ang madamage. So pag nag-spray tayo dito, pag halimbawa may talong dito, ibaba nyo lang. Hindi na tayo magdamo o dyan. Pero sa akin ng mga farmers ngayon, minsan, pakita ko sa inyo. Ito ang proof din na nag-spray ako na may damo. Parang totoo na to, no? Pero ito ang gusto kong i-share sa inyo. Kasi alam ko, mahirapan tayo sa probinsya pag wala tayong hanap buhay. Pag umaasa lang tayo sa ayuda. So ito ang naging probe ko. So ang nilinisan ko lang po mga farmers, dinadamuhan ko lang po ganitong area. Tapos dito, inisprayhan ko yan. Di ba? Patay lahat yan mga farmers. Parang siya. So ito, inisprayhan ko yan mga farmers. Habang may mga tanim na tayo na talong. Sa mga video natin, alam ko na sa mga followers natin nga palaging napanood ang aking ginagawa dito,
So may mga idea tayo kung paano. Hindi na lang puro tingin tayo. Kailangan magtrabaho rin tayo minsan. At sa ganitong oras, kadalasan talaga, ganito ako magtrabaho. Hapon na mga farmers para konti na lang. So ito, di ba? Ito ang problem na nag-spray ko. So ito, may mga area din tayo dito. Di ba? Kitang-kita nyo. Tapos, yung bayabas mga farmers, round up talaga. Para hindi siya masyado makadamage. Pero unti-unti siyang, maano mga farmers, maliit na lang. Ito. So, tanggalin mo lang itong mga farmers. Tapos, spray ulit. Habang tumatagal, mamatay na talaga yan. So, ito. Di ba? Ganito lang. So, sa mga nanood dyan, maraming salamat, kaibigan. Like and share para makatulong kayo sa iba.